Good morning everybody. Yan, so dito tayo ngayon sa sa hardin ng pahinga. Ayan, so tapos na tayong maglakad. Hindi ko alam kung paano ko ipupwesto ang camera na ito, pero sige, diyan ka na lang. So dito tayo sa bench, nakahanap tayo ng magandang bench. Thank you Lord sa haba-haba ng ating nilakad. Nakahanap tayo ng mauupuan. Ang saya maglakad. So good morning naman, malapit nang magliwanag. Malapit nang sumibol ang sikat ng araw. And thank you Lord. Kasi, ayan, dito tayo ngayon. So happy! Team happy yan. Nakakatawa tingnan yung mga tao. Kala mo naman hindi tao. I mean, nakakatawa tingnan yung mga nag-exercise, yung mga, ayun mo yun, nag-enjoy, living the best life, ganyan. Kaya talaga napaka-importanting mahalaga yung rest. Kasi talagang it makes you sane. It makes you sane in this world full of insane. Bakit ako nandito ngayon? It's simply because, una, magpahinga. Pangalawa, magpahinga pa din. Well, pangalawa is to share something. To share something relevant. Relevant. Kasi kahapon sa sharing namin ni Ate Blessa, my mentor, shout out to you, my dear cheerleader. Ayan, so ang ganda nung napag-usapan namin kahapon. Ayan, and isa sa mga na-topic namin kahapon is ano yung nagiging ikaw kapag nasa darkness ka? Nagigets niyo ba? I mean, ano yung nagagawa ng darkness sa buhay mo? Like, kapag wala ka na sa light, ano yung nangyayari sa'yo? And sobrang ano siya sa akin, kasi medyo fresh pa siya sa akin. At nangyari lang siya sa akin last year. And I want to share, I want to reveal the enemy's strategy, the enemy's trap. Pwedeng nangyayari na sa'yo ngayon to. I want to share my personal experience nung ako ay nasa darkness. Hindi porket nakilala natin ang Lord, may relationship na tayo sa Kanya, we really have to do something to maintain that relationship na meron tayo kay Lord. Hindi siya parang, ay natanggap ko na si Lord, okay na ako, hindi na ako matitinag, parang ganun. Ay wow, diba, walang ganun. So it's really about maintaining that relationship. Ang nangyayari kapag inalaw natin ang enemy na makitaan tayo ng butas, alam niyo na si Taning tsumachamba lang yan sa buhay natin. Pero kapag inalaw natin yun na makitaan niya tayo ng butas, like through disobedience, yung mga patterns na binabalikan natin na may kinalaman sa ating old life, yan, chine-check niya yan kung ginagawa natin yan. And it happened to me last year. And grabe yung pag binabalikan ko yung nangyari sa akin last year, which is hindi lahat alam yun. Well, siyempre dun sa mga nakakilala sa akin alam yun, but like sa work hindi nila alam na gano'n na yung pinagdadaanan ko. I want to expose the enemy's strategy dahil hindi tayo papayag na basta-basta na lang tayong paglaruan ng tadhana charis ng enemy. And in-note ko yung ano yung nangyayari sa akin nung ano ba yun, nakachamba ulit ang kaaway. And praise God talaga dahil praise God for His redeeming grace. Tayo ay nakabalik, tayo ay na-snatch ulit. Sobrang pinagpapasalamat ko talaga sa Lord yun and sa mga taong ginamit niya para ako ay may balik sa katinuan at iyakap akong muli sa aking karumihan. So imagine natin kapag nasa dark room tayo, kahit may salamin pa dyan sa harap mo, kung madilim yan, hindi mo makikita ang sarili mo dyan. Yun yung nangyayari sa atin pag nasa dark era tayo. Di ba? We feel lost. Talagang merong something na nawala sa'yo. Merong identity na nawala sa'yo. Di ba? Yung identity mo in Christ, nawala. So dahil masyado mahaba ang word na darkness, papaiksiin lang natin. So, mga 4 letters lang. So, dark, D-A-R-K. So, kung ikaw ay nasa dark era ngayon, hold on. There's hope in Jesus. So, ito yung trap ng enemy kapag tayo ay nahatak ulit talaga naman. Diba? Nakapag-encounter na tayo, nakilala na natin si Lord, sinurrender na natin ang everything sa Kanya. Pero bakit? Bakit naman at some point in our life is nahatak muli? Ano ba ang nangyayari sa atin kapag nasa darkness? Diba? So, una, letter D. D ko sasabihin, charis. Okay, letter D. Nagiging distant tayo. Aminin. Dumating sa point ng life na, anyari sa'yo, B?
Bakit ang distant mo, layo mo na, saan ka nagpunta, parang ganyan. So yun yung unang ginagawa ng enemy. Yun yung first move ng enemy. I-isolate tayo. I-isolate ka. Ayaw niya na maging belong ka dun sa lugar na doon ka mag-grow. Naging distant ako that time, na ayaw kong nire-reach out ako, ayaw kong kinakausap ako. Wala lang akong choice sa asawa ko, dahil asawa ko siya, syempre. Kailangan niya akong kausapin. So, I don't want to engage myself in any church activities, anything na may kinalaman sa spirituality. So, kung na-experience mo yan ngayon, uy, parang nagiging distant ako ngayon. Let's evaluate ourselves. Baka tayo ay natatrap na ganun. Okay, so pangalawa, letter A. So, ang unang pumasok na word ko dito sa letter A is yung word na apathy. So, letter A is apathetic. Nagiging apathetic tayo. Parang may kantang ganito. No? So, ano ba yung apathy muna na word? Ito yung na-search ko dito. Mas malala pa to sa pagiging nonchalant. Itong pagiging nonchalant. May pakialam ka pero hindi mo lang pinapakita. Pero itong apathy, itong pagiging apathetic, wala ka talagang pakialam at all. Ganon ka kalala. Wala ka ng interest sa mga bagay-bagay, wala ka ng gana. Yung mga dati mong ginagawa na, alam mo yun, yung mga hobbies mo dati na nagpapa-uplift sa'yo or nagpapa-recharge sa'yo, hindi na siya gumagana sa sistema mo. Ganon na siya kalala. Wala ka ng, parang feeling mo lifeless ka na. Parang wala ka ng gana sa lahat, sa pagpunta sa church, wala ka ng gana makipag-usap sa mga leader, wala ka ng gana manood ng anything na may kinalaman sa spirituality, wala. As in, empty ka. Para ka nang emotionally numb. Parang manhid ka na ganun. Hindi ka na excited. Wala na nagpapa-excite sa'yo. 'Di ba? Wala nang nagpapakilig sa'yo. Wala na. Hindi ka na tinatablan ng word ng Lord. Na para bang wala kayong pinagsamahan. You feel stuck. You feel stagnant. Isa sa mga moment ko last year na, anong nangyayari sa akin? Bakit wala na akong ganang kumain? Like, the spiritual food. Alam mo yung feeling na favorite mo siyang food before, pero ngayon hindi ka na ginaganahan, wala na effect sa'yo, wala na ako ng pake sa lahat ng bagay na para bang hinihintay ko na lang na mawala. Parang ganon ang atake B. So, if you feel like ganito, maybe nasa trap tayo ng enemy. Wala ka ng prayer life na para bang optional na lang sa'yo ang mag-pray. Naalala ko isa sa mga malala ko ng symptom. Grabe, kahit worship song, ayaw kong pakinggan. Like, na para bang allergy na ako sa mga worship song kasi ayoko na siyang pakinggan. Yung nourishment na dapat mong nakukuha sa spiritual life mo ay hindi mo na tinatanggap. Pag nasa ganung season tayo, sa dark season tayo, parang hindi naman talaga natin totally hate si Lord. Though may mga questions tayo, pero we still believe that He exists. Pero, ayun, parang nawalan ka lang ng pake. You know that God is there. You are aware na alam ng Lord yung nangyayari sa'yo, but wala kang pakialam. Para bang gusto mong sabihin na, Lord, bahala ka na. Kung ito yung trip mo na mangyari sa akin, sige, go. Parang ganun. Nagkaroon ako ng ganung heart na, Lord, ano ba, para sa'yo ba talaga ako? Kasi kung hindi ako para sa'yo, huwag na lang ako mag-effort. Parang ganun, di ba? Ganun na yung mga lumalabas sa bibig ko or sa thoughts ko before na, bakit? Ba't kasi nangyayari to? Na-steal ng enemy yung confidence ko sa Lord. Napakabilis nating target ng enemy. Diba? Napakabilis niya tayong mahatak talaga. Sobrang halaga ng fellowship. Kasi talaga pag isolated tayo, mas mabilis tayong targetin ni Taning. Kasi doon siya magaling. So number. So letter R. So tapos tayo sa B. Tapos na tayo sa A. So letter R na tayo. Letter R is resentful. Nagiging resentful tayo. Na dati nung kay Lord pa tayo, sobrang nating mapagmahal, sobrang nating welcoming, sobrang nating approachable. Alam mo yun. Pero nung bumalik ulit tayo dun sa, or nung natrap tayo sa dark season, naging biglang naging resentful. Small offense, pinapalaki ng enemy yan. Diba? Kaya niyang ungkatin yung mga healed mo na wounds. Yung feeling na yung taong to, like, napatawad mo naman na siya sa ganitong ginawa niya sa'yo before, pero binalik sa'yo, na-remind ulit sa'yo, at na-open ulit yung wound. Kaya yun parang naging resentful ka ulit. Parang galit ka sa lahat. And isa yun sa mga reason na kaya ka nagiging distant.
Kasi nga, ang inimplant sa'yo ng enemy is yung galit, yung offense, ayan. Yung para bang galit sa'yo lahat ng tao, 'di ba? Para bang sinaktan ka kahit ng aso nyo, parang ganun. Lahat ng living things sa mundo ay may kasalanan sa'yo. Yung mga unresolved pain mo, na na-resolve naman na ng Lord nung na-encounter mo siya, pero bumalik, 'di ba? Naungkat ulit, kaya naging bitter ka ulit. Magtataka sa'yo ngayon ang mga tao na nasa paligid mo na bakit, anong ginawa ko sa'yo? Diba, bigla kayong magkakaroon ng issue. Nanggigigil talaga ako sa enemy na to eh. Resentment poisons what God wants to heal. Diba? Talagang lason talaga siya mga B. Sobrang lalang lason. May ganung moment ako eh na, hala, parang ang babaw naman ang dahilan para magalit ako. Or ang babaw naman ang dahilan para ma-offend ako. Pero, anyari. So, ganun kalala. So, lastly, ito na. Ito yung worst. So, lahat naman yun worst. Yung pagiging distant, yung pagiging apathetic, pagiging resentful. Lahat yun worst. Pero ito yung pang-apat, yung letter K. Sobrang ito yung dapat nating ipabasag sa Lord. The letter K is know it all. Know it all. Na para bang kaya mo. Na para bang alam mo lahat. At dito na pumapasok yung pride. No? Na hindi kaya ko yan kahit wala sila. Alam ko naman yung Bible eh. Napabasa ko naman yung may alam ka na sa Bible, yes. Kasi nga, nakapag-encounter ka na. Nakapag-devotion ka na. So, alam mo na kung ano yung sinasabi ng Bible. And ngayon, na nag-decide ka or na-trap ka ulit, nasa dark ka ulit. At nag-decide ka na lumayo sa church, mag-disconnect sa place kung saan ka nilagay ng Lord para doon ka mag-grow. Know it all ka ngayon na para bang kaya mong gawing bago lahat, no? Dumating to sa point ng buhay ko na talagang I was decided na talaga na hindi na babalik ng church, na maghahanap na lang ulit ng ibang church. Kasi parang sabi ko, ang reason ko pa noon, si Lord naman, He is everywhere. Ganun. Kala mo talaga no? May mga reasoning tayong ganun na, hindi, pag lumipat naman ako ng church, nandun pa rin si Lord. Oo naman, nandun pa rin si Lord. But, I really do believe at ito, nabars ako ng Lord dito. Kasi nung time na lost ako, nung mga panahon na yon, and I was deciding na maghanap na lang ng ibang church. Kasi parang gusto ko, gusto ko bago lahat. Okay? Tinalo mo pa si Lord. Si Lord lang ang makakagawa ng bagay na yun, that He can make all things new. Diba? Gusto mo ikaw din, diba? Bida-bida na naman ang person na to. Kumbaga, ang yabang. Kumbaga, the yabang self is activated. The kayabangan, the pride. Diba? So, yun na nga. Share ko to. Yung nag-decide ako na gusto ko na maghanap ng ibang church, na para bang i-ghost ko na lang ang aking church family kung saan ako nilagay ng Lord. Ay, huwag ka. Biglang may pinanood sa aking video, napanood ko, random video, accidentally lang, parang gano'n, na para bang si Lord ay nagpaparinig. Diba? Sabi dun sa video na napanood ko, magstay ka kung saan ka nilagay ng Lord. Kung saan church ka, pinlant ng Lord. Magstay ka dyan. So that time, I was like, para bang pinipilit kong iwasan ang message na yun na hindi yun para sa akin. Parang denial ako. Parang mag-i-stay. Eh di, wag na lang. Diba? Parang, Lord, kung ayaw mo kayo ilipat na ibang church, di wag na lang ako mag-church. So, ganon katigas, ganon kagrabe yung pride. Ganon siya kalala. Parang kasi nga ayoko nang maging connected ulit sa church. Ayoko na naman makarinig ng anumang pagtutuwid sa baluktot kong isip. Pero sabi sa Proverbs 12:15, the way of fool seems right to them, but the wise listen to advice. Diba? Ito yung nangyayari kapag know it all tayo. Na para bang sa sarili natin, wise yung decision na yun, wise yung atake na yun, wise yung step na yun, pero sa mata ng Lord, it is foolish. It is not something na magiging proud siya. Ang dami mong sinasabi, ang dami natin binabargain sa Lord para lang maging valid yung reason natin why kailangan natin gawin to. It may seem wise sa paningin natin, pero sa mata ng Lord, it is foolish. So, if you're someone na nagde-decide na umalis ng church or maghanap ng ibang church, think again. And really pray kay Lord kung will niya ba yan. If patuloy tayong magmamatigas, no?
baka maubusan na tayo ng oras. Bakit ko na-share itong mga bagay na to? Kasi ito talaga yung nangyari din sa akin last year na grabe yung naging distant ako, naging apathetic, naging resentful, at itong last, naging know-it-all ako. Sinishare ko to ngayon kasi ito yung bagay na hindi siya nakaka-proud kapag nandun ka sa moment na yun. But praise God, dahil talaga sa grace ng Lord. Maybe the reason why you found yourself trapped again into dark is not because you wanted to leave God, but because life got heavy. No, hindi naman tayo basta-basta na lang napupunta doon or natatrap ulit kung walang dahilan, na para bang trip lang natin na umalis kay Lord. So hindi siya instant na ganun. So at some point you allowed worries, tiredness, responsibilities, and problems to slowly consume you. So yun yung nangyari sa akin. Nagpatong-patong ang aking mga iniisip. Masyado akong na-consume ng aking emotion. Kaya ang unang nasira sa akin ay ang aking devotion. Sabi nga, di ba, kapag inuna mo ang iyong emotion, masisira ang iyong devotion. And once na masira ang ating devotion sa Lord, finish na. Sure win na ang enemy niyan. You kept pushing, you kept surviving, but you forgot to rest in God. So yung mga life problems or life worries na patuloy nating pinupush na maayos, na with all our might, with all our strength, hanggang sa naubos na tayo, na para tayong kandila na nauupos, no? Na nakalimutan natin magpahinga. Nakalimutan natin magpahinga ng tama. Yung rest in God na sinasabi. Sabi nga ng Lord, di ba, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. But that time, wala. Ibang pahinga siguro ang ginawa ko. Nakalimutan kong mayroon palang tamang pahinga. At that time, hindi ko na naisip yun. Kasi nga, na-target na tayo. Na ano na tayo, na home base na tayo ng enemy. Ganun. Napagod ka, pero hindi ka nagpahinga. Nasaktan ka, pero hindi ka nag-open up. Naging busy ka hanggang sa napalayo ka na. Doon nakahanap ng butas ang enemy. So, di ba? He saw the pattern. Di ba? When you stop praying, when you isolate, when you choose silence over surrender. Diba? So parang it's a normal response sa mga taong pagod na para bang ikaw si Joe. At yun ang ginagawa ng enemy. Hindi siya tumitigil sa pag-a-attack sa'yo. One day at a time. Diba? Hindi siya tumitigil. Hanggang sa isang araw. Diba? Hanggang sa isang araw, hindi na natin namamalayan na nasa trap na tayo. Sinishare ko to, hindi para ipahiya yung sarili ko na nangyari sa akin yun, na naging ganun ako, but to expose the enemy's strategy. Hindi yan forever. No, there's hope, no, para makalabas ka sa darkness na yan. Isa sa reason ng brokenness ko noon ay yung paglayo ko talaga sa Lord. Sobra kong broken na parang, Lord, bakit ako nandito? Bakit hindi ako makabalik? No? Kina-question ko yung ganun. Sobra akong lost talaga. When I was struggling sa ganung season ng life ko, meron pa rin nagki-care. Kaya napakahalaga yung surrounded tayo ng mga taong pinagpe-pray tayo, kasi sila yung lalaban para sa atin when we can't fight for ourselves. No, kapag malala na yung sakit natin, no, na wala na tayong ability, na hindi na natin kaya ipag-pray yung sarili natin. Sila yung nandyan. At sobrang malaking bagay yun. You don't have to stay in the dark. So, balik lang tayo sa light. Surrender lang tayo ulit. And kung paano ako nakabalik, that's another story to tell. No, but yung gusto kong i-highlight dito yung deserve mo ibalik yung identity mo in Christ. Huwag mong akuin yung identity na nandyan ngayon. Kung nasa darkness ka pa ngayon, nasa dark season ka pa ngayon, at napapansin mong hindi na ako to, hindi ko na makilala ang sarili ko, you don't need to stay in that season. Hindi mo yan identity, yan ay strategy lang ng enemy. The Lord can still restore you, the Lord can still redeem you. No, kailangan lang natin mag-surrender, kailangan natin maging still sa presence niya, kailangan na natin maging willing ulit. Please pray for your heart. No? Please be willing. There's a miracle that will happen to those who are willing. At tandaan natin, ang talagang trabaho lang ng enemy is to steal, to kill, and to destroy. Diba? At dinidestroy niya talaga yung identity natin. Kaya,
Kaya niya tayo tinatrap. So sabi nga dito, the enemy steals your connection, kills your passion, and destroys your identity slowly and silently. So hindi ito agad-agad, slowly and silently ang atake ni taning. Yung mga small habits natin, yung lifestyle natin, kailangan natin siyang ingatan, kailangan natin siyang alagaan kasi once na may makita lang dyan ng enemy na pattern na pwedeng mag-trigger sa'yo na bumalik sa old life mo, sa dating identity mo na hindi mo naman identity talaga, which is yung identity natin ay kay Christ. Nakakatawa ang Lord, kahit nasa season tayo na na-trap tayo ulit ng enemy, siya pa rin ang gumagawa ng way para makabalik tayo. Siya pa rin yung Lord na talagang ipupursu ka, 'di ba? Kasi ganun kanya kamahal, no? Huwag mong paniwalaan yung lies na sinasabi dyan sa utak mo na yan. Na hindi naman ako mahal ni Lord. Na, hindi niya ako, meron siyang favorite, yung word na grabe. Kung meron lang mas malala sa word na grabe, ano ba yun? Grabe, yes. As in, grabe. Pero grabe din talaga yung power ng Lord. Grabe din talaga yung kanyang grabe talaga yung love niya, be. Grabe, if you are just willing to go back, to surrender, no? To magpabago ulit, magpaayos ulit, 'di ba? Hindi na tayo know it all. At yun yung nakakatuwa doon na unang babasagin sa atin ng Lord yung pride natin. 'Di ba? Kasi sobrang tigas talaga natin kapag nandito tayo sa dark season ng life. Sobra mo talagang tigas na para bang hindi ka tinatabla ng mainit na tubig. 'Di ba? Na hindi ka talaga pwedeng pakuluan sa sobrang tigas mo. 'Di ba? Naalala ko yung sinare ko yung nag-share ako sa isang friend ko dun sa dark season ko na yun. 'Di ba? Shout out to you, B, Yang. Doon ko naman na-appreciate ang Lord kahit na sa ganung season tayo ng life natin. Meron pa rin siyang ipapadala sa iyo mga ilan-ilan, ilan-ilan. Kasi syempre nga, iniwasan mo na nga yung iba. So, mga kapiranggot na lang natira. I mean, yun nga, yun nakwento ko yung kung bakit ako naging ganun, diba? Natatawa na lang din siya kasi talaga na-observe din niya, napansin din niya na sobra kong tigas. Sobra ko talagang tigas. Na para bang gusto na lang siguro niya akong sabunutan o suntukin para lang magising ako sa katotohanan na, huy, hindi ka ganyan, parang ganun. Pero yeah, ganun ang nangyayari kapag pag na-trap ulit tayo, kapag inalaw ulit natin yung enemy dun sa kanyang patibong. So ano nga ulit yun? Nagiging distant, apathetic, no? Nagiging cold. Sobrang mong cold, di ba? But yeah, there is hope talaga. Hindi ako naniniwala na walang way na ginagawa ang Lord sa buhay mo para ikaw ay makabalik. Kung meron mang isang character ang Lord na sobra kong na-appreciate, yung character na talaga niya na ipupursukan niya. He is a God na talagang kapag sa kanya ka. Ganun. Kaya yun, hold on. You don't need to stay in the dark. Press on to the light. Be the light. You are the light of this world. So you don't have to stay in that darkness. If you're someone na talagang willing ka nang bumalik, then do it with repentance. Surrender your life again. Go back to your altar again. Meet God again. Nandiyan lang ang Lord. Hindi siya nawala. Tayo lang naman ang nawawala kasi nga tayo ay mga tupa gala. And when you hear His word, do not harden your hearts. So yeah, Jesus loves you. Ayan, so thank you so much for staying till the end. And may the Lord continue to bless you and keep you. God bless.